Magkapit-bahay sina Joven at Wela. Gayunpaman, magkaaway ang kanilang mga magulang. Hindi nagkakasundo ang kanilang mga ina, ngunit sanggang dikit naman ang kanilang mga ama. Noong una, wala naman silang pakailam sa isa't isa. Ni hindi nga sila nagpapansinan kahit pa nagkakasalubong sila minsan. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang dahil lamang sa nagkasabay silang umuwi minsan. Pareho silang nakainom at hindi nakilala ang isa't isa. Hindi alam ni Wela na sa 2 lata lamang ng beer ay malalasing siya. Niyaya kasi siyang uminom ng kanyang mga kaibigan sa kabilang kanto. Wala rin naman siyang trabaho kinabukasan kaya nagpaunlak na siya. Pagkaalis niya sa bahay ng kaibigan ay hindi pa siya lasing. Ngunit kalaunan sa kanyang paglalakad pa uwi ay nalasing siya at noon lang yata umepekto ang alak sa kanyang katawan. Pinilit pa rin niyang umuwi hanggang sa tuluyan siyang mahilo at napaupo sa daan. Gayunpaman ay nakangiti siya. Magaan sa pakiramdam ngunit nakakahilo. Nang akayin siya ng isang lalaki na tumayo na siya naman niyang ginawa. Hindi niya alam kung sino yung lalaki, basta ang alam niya may tiwala siya rito. Lutang ang kanyang pakiramdam nang marating ang isang masikip na lugar. Pilit niya yung kinikilala, ngunit blanko ang kanyang isipan. Nakatambak ang iba't ibang luma at sirang gamit sa loob noon. Maalikabok ang paligid na kanyang napansin sa kabila ng kanyang kalasingan. At ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Marahas siyang hinalikan ng lalaki. Dala ng init na hatid ng alak ay kaagad na lumiyab ang kanyang katawan. No boyfriend since birth siya at takot siyang pumasok sa isang relasyon. Sa tingin niya, hindi pa siya handa na pumasok sa ganoong bagay. Ngunit ng mga oras na yun ay inaangkin ng sino man ang kanyang mga labi at mariing hinahalik-halikan yun. Sa kabila ng kakulangan sa experience ay tinugon niya ang halik ng estranghero. Bago sa kanyang pakiramdam na talaga namang mas lalong nagpalutang sa kanya sa ere. Napapaawang ang kanyang mga labi at niyapos ang malapad na balikat ng lalaki. Imbis na itulak ay yumakap siya rito. Nalalasahan niya yung alak sa mga labi nito na siyang lalong nagpadarang sa init na kanyang nararamdaman. At maya-maya lamang, hinawakan ng estranghero ang magkabila niyang braso. Nagkatitigan sila at dahan-dahan lumapit ang labi ng estranghero sa kanyang labi. Muli ay naglapat ang kanilang mga labi. Hindi alam ng dalaga kung saan ibabaling ang ulo ng mga oras na yun. Tila isa itong baliw. Hindi malaman ang gagawin. Ngayon niya lamang naranasan ng ganoong pakiramdam. Kusang kumapit ang kamay niya sa balikat ng estranghero. Nakakalmot pa nga niya ang balikat na to dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Hindi nga nagtagal. Yumugyog ang kanilang pinupwestuhan. Bahagyang nawalan ng lakas si Wela, ngunit hindi nagreklamo. Pinaubaya pa niya ng husto ang kanyang sarili sa lalaking hindi niya batid kung sino. Bagamat lasing, ay alam na alam niya ang nangyayari. At noon ngang gabing yun, ay nararanasan niya ang langit na hindi niya pa nararanasan sa buo niyang buhay. Nakakamangha sapagkat pagkalipas lamang ng 1 minuto ay muli na naman niyang naramdaman ang kasiyahan. Sa pagkakataong yun, mas matindi pa. Halos mapasigaw siya ngunit pinipigil niya lamang yun. At sa pangalawang pagkakataon, muling naganap ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Solved na solved siya ng gabing yun. Sa ikalawang pagkakataon, narating ni Wela ang dulo. Akala niya hanggang doon lamang, ngunit hindi pa rin pala tapos ang lalaki. Hanggang sa tumigil ito, ay inihiga siya sa maalikabok na sahig. Walang kiyeme naman siyang tumalima at hinayaan ng lalaki. Nangihina na siya, ngunit gusto niyang marating ulit sa ikatlong pagkakataon ang dulo. Wala na siyang natatandaan pa sa mga sumunod na mga nangyari. Nagising na lamang si Wela kinabukasan na masakit ang kanyang buong katawan. Maging ang ulo niya ay kumikirot. Bahagya siyang bumangon at napansin ang sahig na kaniyang kinaroroonan.
Maalikabok yun at namilog ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang sarili at mas nakakagulat pa ay ang lalaki nakita niyang mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Bumalikwas siya ng bangon at isa-isang hinagilap ang kanyang kagamitan na nagkalat sa sahig. Nanginginig ang kanyang kalamnan at halos hindi makapaniwala. Nanginginig ang mga tuhod habang siya ay nag-aayos ng sarili. Ingat na ingat at baka magising si Joven, ang kapitbahay nila, na kung makatingin sa kanya, para siyang lalamunin. Kung ano man ang nangyari kagabi, mamaya na lamang niya alalahanin at nakakahiya ang ginawa niya. Nang mahagip ng kanya mga mata si Joven na nakatunghay sa kanya na para bang nanunukso, munti ka na siyang mapasinghap sapagkat parang wala lang kung umasta ito na hindi ito naalarma sa nangyari sa kanilang pagitan. Walang salitang nagpalinga-linga siya sa paligid upang hagilapin ang kanyang maliit na bag. Kailangan na niya makauwi at tiyak hinahanap na siya sa kanilang bahay. Bungangera pa naman ang nanay niya at lagot talaga siya kapag nagkataon, lalo na't palagi na lang nagbubungangaan ang kanilang mga ina ni Joven. Isinukbit niya ang kanyang bag sa kanyang balikat at hindi napansin na gulo-gulo pa ang kanyang buhok. Akmang lalabas na sana siya nang masilip niya sa labas kung saang eksaktong lugar sila naroroon. Sa bodega, sa likod ng bahay nila Joven, kung saan nakatambak ang mga luma at sirasirang gamit. Dahan-dahan siyang napalingon sa gawin ng lalaki at nakita na nakapag-ayos na rin ito ng sarili. Akalain mo, ilang taon na tayo magkakilala, pero kagabi lang natin natuklasan ang bagay na ginawa natin. Nakaka-addict pala. Sabay ngiti ng lalaki ng nakakaloko. Napalunok naman ang dalaga at kumuha ng lakas. Kung ano man ang nangyari kagabi, hindi ko alam yun. Lasing ako. Lasing ka man o hindi, ang importante, nagustuhan mo. Humingi ka pa nga ng dagdag na round kagabi. Hindi mo ba naaalala? Sa sinabing iyon ni Joven, ay namilog ang mga mata ng dalaga. Ang bastos naman pala talagang magsalita ng lalaking nasa harap niya. Ngayon niya lamang yung napagtanto. Ngunit bakit tuwing sumasagi sa kanyang isip, sa kahit na isang eksena lamang ng nangyari kagabi, hindi niya mapipigilang mag-init. Naaalala niya yung ilan sa mga ginawa nila at hindi niya maiwasang pamulahan ng muka, lalo pa sa titig na ginagawad sa kanya ni Joven. Paano siya tatakas sa ganoong sitwasyon? Paano siya uuwi sa kanila kung paglabas niya ng bodegang iyon ay posibleng makita siya ng nanay ni Joven? Saan ka pupunta, Renato? Sabay silang napasilip sa labas nang marinig ang boses na iyon ng nanay ni Joven. Nagitla ang dalaga nang makita ang tatay ni Joven na papalapit sa kanilang gawi. Halos hindi niya mawari ang gagawin hanggang sa nilingon ng tatay ni Joven ang asawa nito na bahagyang nakatanaw rito mula sa bintana. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Wela na makapagtago sa likod ng sirang aparador. Sana lang talaga hindi siya makita ron. Hanggang sa marinig niyang tuluyan na ngang bumukas ang pintuan at narinig pa niya ang tanong ng tatay ni Joven sa anak kung bakit ito naroroon ng ganoon kaaga. Diretsahang sinagot naman ni Joven ng ama na doon ito dumiretso kagabi at ito ay nalasing. Narinig pa niya ang pangaral ng Ginoo sa anak na kesyo magdahan-dahan sa pag-inom na tinawanan lamang ng anak. Rinig niya ang papalapit na mga yabag. Papalapit iyon sa kanyang pinagtataguan at akmang bubuksan na sana ang aparador nang pigilin ito ni Joven. May kung anong sinabi ang lalaki at inakay na palabas ang tatay na to. Nakahinga naman ng maluwag ang dalaga kahit pawis na. Kailangan na niyang umuwi. Sasabihin na lamang niya sa nanay niya na doon siya nakatulog sa bahay ng kanyang kaibigan. Bahala nang magalit ito sa kanya. Basta wag lamang nitong malaman ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Joven. Kung hindi, tsak na isusumpa siya na to. Pinakaramdaman ni Wela ang paligid hanggang sa nakita niya si Joven na papalapit sa kanyang kinaroroonan at sinenyasan siyang lumabas na. Nagtiwala naman siya rito at kaagad na lumabas ron. Palinga-linga at halos hindi makahinga sa sobrang kaba. Hanggang sa tuluyan siyang nakalabas sa bakuran nila Joven
at pumasok na sa kanilang bakuran. Naroon na nag-aabang kanyang ina na kanya namang binati. Nagtatanong ito kung saan siya nanggaling, kung kaya'y sinabi na lamang niya na sa kaibigan siya nakatulog kagabi. Himalang hindi naman ito nagalit at hinayaan na siyang pumasok sa kanilang bahay. Nang makapasok, dumiretso siya sa CR. Mabuti na lamang at kulay itim ang suot niyang maong pants at kulay kayumanggi naman ang suot niyang damit. Hindi nahalata ng kanyang ina na siya ay madungis at natulog sa alikabok. Naghubad siya ng damit at binuksan ng gripo upang punuin ang timbaron. Kailangan niyang linisin ang kanyang katawan na nadungisan na ni Joven. Of all people, ay si Joven pa talagang nakauna sa kanya. Hindi naman siya nagsisisi, bagkus parang masaya pa nga siya. Iisipin pa lamang niya ang nangyari sa kanila ay may kakaibang saya na sa kanyang dibdib. Tinapos niya ang pagliligo at napansin na bahagyang may masakit sa kanyang katawan. Nasira talaga yun ng husto. Sa ganoon ba namang katawan ni Joven, malamang na mawawasak ang kanyang pinakaiingatan. Pero hindi bali na. At least, meron na siyang alam. Meron na siyang alam na sana ay maulit muli. Napapailing na lamang siya sa kanyang kabaliwan. Sa isang iglap ay nagbago ang inosenteng version niya. Totoo pala talaga ang palaging kinukwento sa kanya ng mga kaibigan niyang babae na kapag naranasan ang bagay na yun, hahanap-hanapin ito. Kaya pala palagi nakikiusap si Emily sa BF nito na doon matulog sa bahay ng mga ito para makaisa ito sa nobyo. Pero siya, hindi naman niya nobyo si Joven. Aksidente lamang ang nangyari sa kanila. Pero bakit niya hinahanap-hanap ang lalaki? Ang bagay na yun sa tingin niya ay hindi niya magagawang pagsawaan. Napabuntong hininga ang dalaga. Natigil ang anumang iniisip niya nang tawagin na siya ng kanyang nanay. Kaagad naman siyang tumalim at nakakaramdam na rin siya ng gutom. Noon niya lamang napansin yun. Habang nasa hapag ay nangaral na naman ang kanyang ina. Huwag daw makikitulog sa bahay ng kaibigan at huwag daw gagayahin yung anak ni Lourdes na si Joven. Gabing-gabi na raw kapag umuwi ang lalaki at hindi maganda sa babae ang ganoon. Kung hindi raw maganda kay Joven na lalaki, paano pa kaya sa kanya na babae? Gustong patunayan ng kanyang ina na mayroon itong matinong anak. Tsak niyang ganoon din ang nanay ni Joven. Well, matino naman siya. Hindi niya lang alam kay Joven. Pero ang nangyari sa kanila ay dala lamang ng kalasingan. Kahit ganoon, wala naman siyang naririnig na kahit na anong balita na nasangkot sa gulo si Joven. Sadyang lasenggo lang ito pero hindi naman naghahanap ng gulo. At kahit papaano, may trabaho rin naman ito. Ni minsan, hindi naman sila nahiya sa isa't isa. Lalo na kapag harapan kung mag-away ang kanilang mga magulang at sila ay nakikinig pa. Hinahayaan lamang nila ang mga ito at baka sila ay madamay. Kinagabihan, hindi magawang matulog ni Wela. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mainit na tagpo na pinagsaluhan nila ni Joven. Nagiinit ang kanyang katawan ng gabing yun at hindi niya mawari ang kanyang gagawin. Nananakit din ang kanyang puson at tila gustong-gusto talaga niyang maulit ang nangyari sa kanila ni Joven. Pinakiramdaman niya ang paligid. Tahimik na ang lahat at natutulog na kung kaya balak niyang pasayahin ang kaniyang sarili. Kahit doon man lang, maibsan ang init na kanyang nararamdaman. At ginawa nga niya ang bagay na makakapaghatid sa kanya sa dulo. Ilang minuto lang, naramdaman niya na maaabot na niya ang dulo. Napapalunok siya at hindi humihinto kahit pa siya ay nangangalay. Kailangan niya marating ang dulo nang sa ganun makatulog na siya. Sa susunod na lamang niya isipin kung paano muling magtatagpo ang mga landas nila ni Joven at magagawang muli ang bagay na kanyang pinananabikan. Hanggang sa tuluyan na nga niyang narating ang dulo. Sa wakas ay natapos rin. Maaari na siyang makatulog. Pagkagising sa umaga, maganda ang kanyang pakiramdam. Nasa kondisyon, bagamat walang trabaho ng araw na iyon. Nagpresenta siyang magwawalis ng bakuran nila. Nakinatuwa naman ng kanyang ina. Pawis na siya nang mapansin ng lalaki na kamasid sa kanya mula sa kabilang bakuran.
Nakangitito't hindi nagpapahalatang siya ay tinititigan. Samantalang kitang-kita niya ito, si Joven. Nakaramdam siya ng kakaiba. Bahagya siyang kinilig sa hindi malamang dahilan. Namula ang kanyang muka nang magtama ang kanilang mga mata. Noon naman lumabas ang nanay nito at tinawag ang kanyang pansin. Mas lalo tuloy sumidhi ang kanyang kagustuhan na muli silang magsolo ni Joven. Ngunit paano? Anong gagawin niya para muli niyang matikman ang pinaranas sa kanya ni Joven na ito lamang ang makakapagbigay? Wela, tapos ka na ba dyan? Ano at tulala ka? Untag sa kanya ng kanyang ina na bahagya naman niyang kinapitlag. Itinuloy na lamang niya ang pagwawalis. Sa muli pinag-isipan niyang maigi ang gagawin at hindi talaga siya matatahimik hanggat hindi na ulit ang naganap sa kanila ni Joven. Pagkatapos man ng halian ay naisipan niyang buksan ang kanyang cellphone. Hindi siya mahilig makipag-chat kaya madalang lamang kung gamitin niya ang kanyang cellphone. Nakita niyang may 2 mensahe siyang natanggap sa messenger. Ang isa ay galing kay Emily at ang isa naman ay message request ni Joven. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang mensahe na to. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Sana ikaw rin. Ginugulo mo ko, Wela. Kailangan mo kong panagutan at hindi ako matatahimik kapag hindi natin inulit ang bagay na yun. Bahagyang nanindig ang kanyang balahibo, ngunit gayon pa man ay kinilig naman siya. Huli na nang mapagtanto na inaccept pala niya ang mensahe nito at tumiti pa na upang mag-reply. Naisip niya, ngayon pa ba siya mahihiya? Yun na ang chance niya na pag-usapan nila ni Joven ang dapat nilang gawin. Gabing-gabi na, napag-usapan ni Wela at Joven na kapag anong oras lumabas upang magtagpo sa tagong lugar kung saan naroon ang 4x4 na sirang sasakyan ng kanilang kapitbahay. Inabando na iyon sa likurang bahagi ng lote kung saan nakatayo ang bahay nila Wela. Doon maganda ang lugar, sabi ni Joven. Wala raw nagagawing tao ron, lalo pa kapag ganoong oras. Ng mga oras na yun, hindi nakaramdam si Wela ng kahit na anong takot, bagkus ay nagagalak pa. Dahan-dahan na siyang lumabas ng kanyang silid habang yakap-yakap ang kanyang kumot. Dadalhin niya iyon para kahit papaano ay mapawi ang lamig. Ang sabi ni Joven, paglabas na raw ng bahay nila, pailawin niya ang kanyang cellphone sa gawin ng pintuan. Kung kaya ay kanya namang ginawa yun. Ilang saglit lang ay naaninag na niya ang bulto ni Joven. Mabuti na lamang at wala silang alagang aso dahil kapag nagkataon, baka tumahol lang ito't mabisto sila. Hinila siya ni Joven at dahan-dahan na nga silang umalis. Binaybay nila ang daan patungo sa sirang sasakyan nang magkahawak kamay at parehong nagagalak. Kung kaya nang marating iyon ay hindi na sila nag-aksepa ng oras at kaagad na naghinang ang kanilang mga labi. Mainit, mapaghanap at nakakadala ang halik ni Joven. Niyapos siya ng lalaki at mahigpit na niyakap. Ilang araw siyang nagtiis at nangihinayang siyang noon lamang sila nagkita at nag-usap. Tinulungan siya ni Joven na umakyat sa likurang bahagi ng sasakyan kung saan pwede siyang mahiga. Hindi na rin naman niya kailangan pa ang kumot na dala niya. Lalo pa, at halik pa lamang ni Joven, nagiinit na ang kanyang pakiramdam. May kalayuan ang kinaroroonan nila sa bahay nila. Kung kaya, ay batid nilang walang makakarinig sa kanila doon. Nakapatay na ang kanilang 2 ilaw, ngunit aninag nila sa sinag ng buwan ang bawat isa. Wala na nga silang sinayang na oras. Mabilis muling hinalikan ni Joven ang labi ng dalaga. Si Wela naman, napapahawak pa sa braso ng binata. Hindi na naman alam ang gagawin ng mga oras na yun. Tila, nababaliw siya sa kanyang nararamdaman. Mabilis lamang nilang ginawa ang bagay na iyon. Kung kaya naman, ay mabilis din silang nakarating sa dulo. Nanatili pa sila roon ng 1 oras pa at nagawa pang kumuha pa ng isa. Madaling araw na, nang magpasya silang umuwi at masyado ng malamig at mahamog. Baka abutan pa sila ng umaga ron at baka may makakita pa. Hinatid pa siya ni Joven sa bakuran ng bahay nila at pinapasok muna bago ito tuluyang makauwi. Walang kapantay na galak ang kanyang nararamdaman dahil sa nangyari kagabi.
Pagkakahiwalay pa lamang nila ng lalaki, muli na naman niyang hinahanap-hanap ang presensya na to. Hindi bali na, tiyak na mauulit muli ang nangyari ng gabing yun. Hindi pwedeng hindi, lalo na at natuklasan nila ang lugar kung saan pwede nilang gawin ang bagay na iyon. Nagising si Wela na nagpaparinigan na naman ang kanyang nanay at ang nanay ni Joven. Napailing na lamang siya habang ang kanyang ama ay duawat sa kanyang ina upang wag sugurin ang nanay ni Joven. Ganoon din ang ginawa ng tatay ng lalaki. Mabuti na lamang at hindi nakikisali sa away ang kanilang mga ama at pilit pa ring iniintindi ang kanilang mga ina. Matalik na magkaibigan kasi ang kanilang mga ama, habang mortal na magkaaway naman ang kanilang mga nanay. Nakakarinding makinig sa sigawan kung kaya nag-ayos na lamang ng mabilisan si Wela upang pumasok sa trabaho nang sa ganun makatakas na naman siya sa gulo. Pagkalabas ng kanilang bakuran ay nagkasabay pa sila ni Joven. Makahulog ang tingin ang pinupukol nito sa kanya bagamat maaga siyang nakatanggap ng mensahe galing dito. Kinilig naman ang sistema niya sa mensaheng iyon at ng oras na nga iyon ay magkasabay pa silang aalis. Malayong agwat ng paglalakad nila hanggang sa tuluyang makalayo sa kanilang mga bahay. Doon siya tumigil sa paglalakad at hinintay ang lalaki. Hindi nito mapigilang magalak nang sabihin nitong magkita sila ulit mamayang gabi. Iniisip pa lamang niya ang nangyari na halos ubusin ni Joven ang natitirang lakas niya. Na-excite na siya. Hindi pa man siya nagsisimula sa trabaho, gusto na niyang umuwi agad. Mabilis nga na lumipas ang mga oras. Pagkatapos ng trabaho, nagligpit na ng mga gamit si Wela upang umuwi na. Sana lang ay hindi gagabihin ng uwi si Joven at baka mapasabak na naman ito sa inuman. Alas 5 na ng hapon ay nakauwi na si Wela. Ginutom siya ngunit tamang-tama ang dating niya sapagkat nagluto ng kamote-Q ang kanyang nanay. Paborito niya iyon kung kaya ay kanya nang kinain. Pagkakain, lumabas siya ng bahay upang tumambay sa labas kung saan kita niya ang bahay nila Joven. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe sa lalaki. Tinanong niya kung nakauwi na ito at ilang saglit lang. Nag-reply naman ito na pauwi na raw. Napangiti siya, mukhang hindi na ito dadaan sa inuman ng mga barkada. Naghintay na nga siya ron, ngunit hindi naman siya nagpahalata sa kanyang nanay. Sinabi niyang gusto niyang tumambay roon sapagkat malamig ang simoy ng hangin. Hanggang sa matanaw na nga niya si Joven na naglalakad na pauwi sa bahay ng mga ito. Bigla ay gusto niya itong sugurin ng yakap at hilahin na lamang kung saan-saan, pero hindi pwede. Kailangan niya maghintay hanggang mamayang gabi. Ngunit malas yata at bigla na lamang dumilim ang paligid. Kanina'y maaliwalas ang panahon, ngunit biglang nagbabadya ang ulan. Bahagyang nainis ang dalaga. Kapag ganoong ulan, ay baka hindi sila matuloy ni Joven. Ilang saglit pa nga, bumagsak na ang malakas na ulan. Sobrang dilim ng paligid na animoy wala nang balak na tumila ang ulan. Nadismaya si Wela at nakatanggap ng mensahe galing kay Joven. Sinabi nito kung paano raw nila itutuloy ang balak kapag ganoong malakas ang ulan. Ano raw bang gagawin nila? Sinagot na lamang niya ito na hindi niya rin alam. Humilab ang kanyang sikmura nang sabihin nitong hindi pwedeng hindi sila matuloy dahil namimiss na siya na to. Naghintay pa sila at baka titila rin ng ulan, ngunit mas lalo pa iyong lumakas. Nakakatakot pa, may kasama pang malakas na kulog. Hanggang sa lumalim na ang gabi at maaga nang natulog ang kanilang mga magulang. Sa kabila ng kulog at kidlat, nagawa na ng dalaga na lumabas ng kanilang bahay. Desperada na siyang magpaulan sapagkat sabi ni Joven ay mas nakaka-excite daw yun. Hindi na siya nakaalis doon sa silong sa harap ng bahay nila nang gumuhit ang kidlat. Bahagya siyang nababasa hanggang sa makita niya si Joven. Nawala ang kanyang takot nang sila ay magyakapan. Hindi nila inalintana ang kulog at kidlat nang maghinang ang kanilang mga labi. Nang gabing yun, hindi humadlang sa kanila ang malakas na ulan, kulog at kidlat. Nagawa nilang magtagal habang ginagawa ang bagay na iyon. Walang takot na baka sila ay mahuli.
sapagkat masyado na silang kinain ng init ng kanilang mga katawan. Umulan man at bumagyo, walang hadlang sa kanila na kahit gumuhuman ng mundo at matamaan man sila ng kidlat ay bahala na. Basta mairaos lamang nila ang gabing punong-puno ang kanilang kaloob-looban at kailangan ng bawasan.